masa lalu. Para pukul RASI, di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan sejagatku di MIC. The Ball siap maju untuk berproduksi. Very good. So ayan, ayusin muna natin ang aking video. Malakas ba yung audio ko, mga viewers ko, subscriber ko? Okay. Kung malakas, tuloy tayo. Pala, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Saan man kayo pari mundo naroon. Sana po, nasa mabuting kalagayan at wala sa karamdaman. Espesyal ang ating mga OFW na nagtatrabaho doon sa abroad. Ingat po kayo lagi sa araw-araw na ginagawa nyo. Lalo dyan sa Taiwan. Dahil katatapos lang din dol. Andiyan pa naman yung aking pinsan dyan sa Taiwan. Ingat ka dyan, net. Sa titirahan mo dyan, sana hindi nasira yung bahay na binabantayan mo dyan o pinagtatrabahoan mo dyan sa Taiwan. Ingat kayo lagi lahat dyan. Nasa Taiwan, mga OFW natin. Ingat kayo. So ayan, tuloy tayo. Ikot muna akong kape ha. Kape tayo. So ayan. Bali, itong upload ko ay patungkol to dun sa napanood kong video kay Kalinga Prab. Yung napanood ko nakaraan lang doon kay Labiansi at saka ni Edo. Yun yung maraming regalo na dumating uli. Bago lang yan eh. Na-upload siguro mga 4 days pa lang nakakalipas. Mga ganun. Mga viewers o subscriber ko. So, magko-comment lang ako doon sa video na yon ni Kalinga Prab. Nga pala ha, paalala ko lang po. Hindi po ako official na commentator at reactor ng Kalinga Prab. Hindi po ako official. Ito ay pala yung aking napapanood sa mga upload nila bilang isang silent viewers, subscriber, ay nagko-comment ako at dinadal ko sa video. Yan, yung aking comment para mapakinggan nyo naman kung anong aking sa loobin. So ayan, tuloy tayo ha. So yung sa napanood ko na yon, bali nung unang dumating sila, wala doon si Beyonce sa bahay nila. Nandun pala si Beyonce doon sa tindahan nila. May maliit silang tindahan. Sari-sari yung tindahan nila, yung kailang pagkain na mga fishball, gano'n, mga hotdog, may ihaw-ihaw, gano'n. Tapos may palamig. So yun. Bali, pagbalik ni Beyonce doon sa bahay niya, yun nga, pinakita nila Kalinga Prab, tsaka nila Edo, makasama ni Kalinga Prab, ang Team Keyboys, yung mga regalo kay Beyonce. So yun, doon nakita ko talaga na marami nagmamahal kay Beyonce. Marami nagmamahal na mga viewers, subscriber ni Kalinga Prab. At yung HC supporter na rin. Doon sa nakikita ko, maaaring nag-comment ako doon eh. Kaya hindi mababasa talaga eh. Tinignan ko, binuliwan ko ano. Pero nandoon yung comment ko. Siguro sorry sa masasabi ko, mga viewers, subscriber ko sa against doon kay Erica. Pero kung papanood itong video na upload video ni Kalinga Prab kay Beyonce at saka ni Edo, pag napanood ni Erica yun, masasabi niya nagsisisi siya sa ginawa niya na hindi na siya nagpa-vlog kay Kalinga Prab. Masasabi ko nagsisisi siya. Bakit? Yung mga biyaya na para sana sa kanya ay napunta kay Beyonce. At salamat sa Diyos naman. Dahil si Beyonce, kailangan niya. Sino ba yan? Yung mga biyaya na yan. At deserve na niya na matulungan siya ng Kalinga. Pasensya na kayo ha, nasabi ko lang yun. Daan lang naman yun.
Pero yun nga, tuloy tayo. Yan si Beyonce, tuwa-tuwa nung makita niya yung ano to. Tuwa-tuwa yung makita niya yung regalo sa kanya ng mga sponsor. Diba? Marami, sari-sari. Meron pa nga yung ano to? Yung parang gas rings, mga ganun, for burner, gas rings regalo sa kanya. Ganon. Ganon kamahal si Beyonce ng mga supporter, ng mga sponsor nila ni Edo. Kaya edgy lang talaga sa kanal. So yun, malaking bagay talaga na i-partner itong si Beyonce kay Edo. Malaking bagay talaga. Masabi ko talaga, blessing talaga kay Beyonce itong si Edo. Dahil maraming sumusuporta kay Edo. Simula doon sa kanyang dating kapartner na si Erica. So, bumaling doon kay Beyonce na lahat ang suporta. Di ba ganun yun? Mga viewers ko, subscriber ko. So, yun. Tsaka nababasa ko rin sa comment section. Dito. Ayon sa comment section dito, talagang mabait talaga si Beyonce. Mabait at saka deserve niya tulungan siya. Suportahan siya ng mga supporter nila bilang EDC Love Team. Di ba ganun yun? Deserve talaga na matulungan siya. Maniwala ako sa'yo. Kaya doon sa sitwasyon na yon, natuwa rin ako bilang isang viewers. Natuwa rin ako sa love team ng dalawa. Kaya kung makikita nyo yung yung episode na yon yung vlog ni Kalinga Prab na yun, makikita nyo talagang marami ang mga nanood at sumusuporta dahil na marami nakaabang. Ito sa ginawa ni Kalinga Prab kasing love team na to, medyo pampakon talaga yung pampagood vibes ba sa mga viewers na lalo yung mga OFW, mga manggagawa dyan sa abroad. Tayo dito sa Pilipinas, ganoon din manggagawa dito sa Pilipinas. So malaking bagay, kaya suportahan natin yung mga love team na ginagawa ni Kalinga Prab. Lahat ng love team sinusubaybayan ko. At isa nga yan si Kuan. Isa na kayo, nakasanto lang ako kasi ang init, grabe. Sobra. Isa na kayo. So yun, tuloy tayo. Yun nga napansin ko dahil talagang itong si EDC, kapag mamasdan mo, nyo, kayo nanonood, mapansin mo, kung makatitig kay Edo, grabe. Talagang parang sila nag-uusap na sila nakakaalam, sa mata lang makikita yung kailang damdamin. Parang ganon. Nakikita ko, parang ganon eh. Chismis lang. Ay, hindi, sa akin lang naman, di chismis yan eh. Hindi marites yan ah. Nakikita ko bilang viewers. Natutuwa lang ako kasi sa kanila. Tsaka, isa pa isa napapansin ko kay Beyonce. Yung kanyang damdamin kay Edo, bagamat hindi masyadong halata, pero mapapansin nyo yung gusto niya sabihin kay Edo ay dinadaan niya sa kanta. Kanta nila. Tulad yung una, yung sikat niya yung kanta lang na pinasikat nila ngayong dalawa, yung kanta na yung hindi lang sa labi mo maririnig. Yung mga ganun, di ba? Mga ganun. Tapos yung isa pang ano to, kanta na yung huli na narinig kong kanta na kanta ni Ogie Alcacid yun eh, yung kanta na yun eh. Maganda doon makita na ano to, doon makita na dinadaan ni Beyonce yung kanyang saloobin
At pagtingin, kasi bata pa si Biancy, bagamat dalagi daon to, yung bagamat 17 na siya, tama ba tayo? Tama ba ako? Pakicorrect lang o tama. Bagamat 17 na siya, pero bilang isang teenager, nasabi natin teenager eh, maaaring may paghanga siya kay Ido. Maaaring may paghanga siya. Hindi mawawala sa isang dalaga, sa isang teenager. Yung crush kung tawagin. Dinada niya sa kanta yung kanyang damdamin kay Ido. Ito daw si Ido, hindi yan nahahalata yun. Hindi yan nahahalata. Hindi lang natin alam pagdating sa off camera, yung walang camera, hindi lang natin alam usapan ng dalawa. Pero doon sa video na yun, nasa mga upload nila, mapapansin mo na kahit paano may pagtingin sa itong Biancy kay Ido. Dinadaan niya lang sa kanta yung kanya sasabihin. Di ba ganun yun? Dinadaan niya lang sa kanta kasi mahirap kasi sa isang babae na magsasabi siya na ako may pagtingin sa'yo. Di ba ganun yun? Di ba? Lalaki, babae ako, sasabi ko sa'yo lalaki. Ako may pagtingin sa'yo. Bibihira yun, bibihira yun. Hihintayin talaga ng babae na tanungin siya ng lalaki. Hihintayin yun. At siyempre, magdadalawang isip muna. Pag-aaralan yung sitwasyon, kung ano sinasabi, tama ba, yung may indecision niya, hindi yung pabiglas. Mga ganun yun. So, hihintayin ng isang dalaga kung ano sasabihin ng lalaki na may pagtinsan. Bagamat love team lang yun, pero alam mo kasi, yung love team na yan, maaari, pwede maging kuan yun. Pwedeng maging tawag dito. Pwede maging true love. Di ba? Love team, pwede maging true love. Yun ang ibig ko sabihin. Pwede sila maging true love. Pagdating ng araw, pagdating ng panahon, hindi pa naman eh. Kaya mainit. Pwede maging true love ang sitwasyon nilang dalawa. Diba, ilayo mo sa akin to. Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Kaya kung titingnan nyo yun, pagtitingin ng dalawa, para nangungusap yung kailang mga mata. Diba gano'n yun? Para nangungusap kailang mga mata. Sa isa't isa. Pag pinapanood mo yung video ni Kalinga Prab, yung upload ni Kalinga, litis lang, ito lang litis. Papanood nyo yun. Pasyalan nyo yung kanyang. Kung hindi pa nakakapanood sa video ni Kalinga Prab, hindi pa nakakapag-subscribe, pakisubscribe lang po sa channel ni Kalinga Prab. Kalinga Prab, pakisubscribe lang po doon sa channel. Yan main channel niya, Kalinga Prab. Kasi meron siyang second channel, yung Rab Matuban Vlog. Rab Matubang Vlog. Nga pala, shoutout sa'yo, Kalinga Prab ha, shoutout. Sa mga K-boys, shoutout din. Doon din kala Kuya Bal, Ate Edna. Shoutout sa inyo lahat. Lahat ng Kalinga team, shoutout sa inyo. Pakisupport lang po sa aking YouTube channel. Maliit na YouTube channel, Randy Chin. Pakisubscribe, like, and share sa aking YouTube channel. Yan lang po. Welcome po kayo. Yung hindi pa nakakapag-subscribe, pakisubscribe naman po sa aking YouTube channel, Randy Chin. Okay? So yun. Tuloy tayo. Higo muna akong kape. Bagamat mainit, pero nagkakape pa rin ako. So yun, tuloy tayo. Kaya makikita mo doon sa dalawa ay maaaring nagkakaigihan, hindi natin lang alam na walang camera, hindi natin alam ano. Pero sa nakikita ko naman, kasi mabait naman ito si Ido eh. Kasi nakita mo naman si Ido, napakahinhin na binata. At yan ang mga gusto-gusto ng babae, yung mga gano'n. Medyo mahinhin pero rock. Di ba gano'n yun? Mahinhin pero rock. Ibig sabihin ko,
Kaya nasabi kong rap. Sport kasi si Ito. Sport lang siya. Kaya nasabi kong rap. Hindi ganun yun eh. Sport lang siya. So sa love team na yon, kaya marami sumusuporta kay Edo at lalo sa EDC love team. Dahil sa kay Edo nga na napakasimple na isang binata na ipinartner kay Beyonce na isang teenager. Sabi kasi si Edo hindi na teenager eh. So, iyon sa nakikita ko, parang nakikita ko, match naman silang dalawa. Match naman. Mga viewers, subscribe. Obserbahan nyo. Match naman dalawa. Talagang, o makapaghintay sana si Ido pagdating ng, makapagtapos si Beyonce sa kolehiyo. Pag nakapagtapos yan, masabi kong, maganda ang magiging kinabukasan dalawa. Maganda. Pagdating ng araw. Kasi nakikita ko kay Beyonce, mukhang masipag na bata at may pangarap sa buhay. May pangarap. So yun, nakikita ko na magtatagumpay itong Beyonce pagdating ng araw. Pag napagtapos sa pag-aaral. Kasi hindi may iwasan talaga eh. Hindi may iwasan sa love team yun ng dalawa na hindi sila magkaigihan. Hindi sila magkagustuhan. Yan ang ibig ko sabihin. Hindi sila magkagustuhan. Kasi unang-una, si Beyonce, teenager at dalaga pagdating ng araw. Malapit sa mag-18, mga ganun. Naari next year, baka 18 na siya. Hindi lang natin alam. Diba? Kaya ganun. Pero sa nakikita ko grabe. Yung kanta ni Beyonce, may mga kahulugan. Nakikita mo. Yung mga yung gusto niya sabihin kay Edo, dinadaan niya sa kanta. Tulad yung sinasabi niya, yung kanta na hindi lang, sana hindi lang sa labi mo maririnig. Di ba ganun yun? Sana hindi lang sa labi mo naririnig. Yan ibig, mga kanya, ibig sabihin, kung sasabi ka ito, dapat, hindi lang sa bibig, o sa labi lang ni Edo maririnig. Dapat pati sa puso mo. Di ba ganun yun? Tapos yung kanta rin na kay Ogie kasi, isa rin yun. Na talagang, ano to, sinerch niya yun na pwedeng masabi niya na idadang ko sa kanta yung aking nararamdaman sa'yo. Parang ganun do, parang ganun. Kanya na, martis yan. Walang mo. Martis yan, pero Binabola ka lang ako. kaya di natin may iwasan, di ba? Di natin may iwasan. Na maaring pagdating ng panahon na kung talagang sila pagdating ng araw, yung love team kasi pwede maging true love yan. Love team becomes to lover to true love. Di ba ganun yan? Pwede mangyari. Hindi naman tayo tutol doon. Hindi tayo tutol doon. Dahil mga binatad dalaga sila eh. Walang tututol doon. Pag nagkagustuhan yung dalawa, wala naman tayo pakialam doon. Pero nakakakilig lang. Nakakatuwa lang sila panoorin dahil nga parang maalala ko nung ako'y kabataan, nung mga kabataan ko pa. Siguro lahat ng mga nanonood ng mga may edad na, maalala nila yun, mga kabataan. Marirelate nila yun eh. Ng mga kabataan pa nila. Mga binatad dalaga pa, mga teenager pa. Kaya nakakatuwa. So malaking bagay ito ginawa ni Kalinga Prab sa kanyang pagbablog na binibigyan tayo mga viewers ng pampag-good vibes, pangtanggal ng stress, pagod, mga ganun. Kaya tama yung ginawa niya.
Kaya, salamat sa iyo, Kalinga Prab, ha. Nakaisip na pampagood vibes. Pampagood vibes. Hindi palagi yung pinaluluha mo kami sa mga napapanood mo, napapanood namin ng mga vlog mo. Pero ngayon, minsan napapangiti mo kami na kami mga viewers mo, napapangiti, natutuwa na ito nga, yung love team na yan. Para kami nanonood ng TV, teleserye, parang ganun. Parang ganun. Pero ito, in reality yung napapanood namin sa inyong vlog. Kasi, no script. Kung ano napapag-usapan yung dalawa, yun na yun. Gawa nila yun yung dalawa. Hindi dinidiktahan. Di ba ganun yung mga viewers ko? Kung maobserbahan nyo, ganun eh. Hindi sila nadidiktahan ni Kalinga Prab. Kung ano yung napapanood natin, yun na yun. Kaya, shout out sa inyong dalawa, Biancy at saka Edo. At palagi nyo kami bigyan ng kasiyahan, mga viewers ninyo, mga supporters, mga subscriber ni Kalinga Prab. At sana huwag kayong magsasawa na palagi kayong binablog ni Kalinga Prab. At di kayo magbago. Lalo ka na Biancy, huwag ka magbago. Pa rin na talagang ganyan pa rin. Isipin mo na ito pa rin ako. Wala pagbabago. At nakikita ko naman sa iyo na talagang simula mo nang ma-discover ka ni Kalinga Prab. Simula hanggang ngayon, hindi nagbabago yung attitude mo, yung pag-uugali, hindi nagbabago. Talagang down to earth ka pa rin. At sana matapos mo yung pag-aaral. Ito yung patawal ko yung Biancy ito Sana makapagtapos ka na pag yung pag-aaral. Yung love team nyo ni Edo, i-enjoy nyo lang. Enjoy nyo. Kaya, yun lang, sa akin. At nga pala, palalo ko lang po. Baka makalimutan nyo. Yung hindi pa nakakapag-subscribe, paki-subscribe lang po sa aking YouTube channel. Maraming channel. Like and share sa aking YouTube channel. At mag-comment na rin kayo. Kung magugustuhan nyo yung aking video. Kahit maiksi lang na comment, okay lang yun sa akin. Tandaan nyo lang po hindi po ako hindi po ako official na commentator o reactor ng Kalinga. Ang aking video at comment, reaction at comment ay dinadang ko sa video. Yun lang po. Okay, bye. Pagpalain po tayo ng pumunta pa. Okay.